Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome to episode 326. Ako po si Earl, ang inyong campmaster. Kung first time niyo po dito sa Philippine Campfire Stories, this is a horror podcast about true supernatural stories and discussions about folklore and the paranormal. If you're watching this for the first time, please check if it's at the right channel. Ang YouTube channel at ang Facebook page po namin ay Philippine Campfire Stories. Sana po ay makapag-subscribe and follow kayo sa amin, sa aming mga official channels. And if by chance you are listening from a different channel or may mga ibang nag-re-upload ng aming channel, please report it to YouTube or send us an alert. With that out of the way, let's go to our stories for tonight. Mayroon po tayong mga campers nag-submit ng mga kwento nila gamit ang kanilang mga sariling boses. Paano ang gagawin mo kapag ang opisinang pinapasukan mo ay pinapaligiran ng mga kakatwang pagpaparamdam at hindi lang ikaw ang nakakakita? Pakinggan natin ang kwento ni Mae at ang kanyang office horror story. Hello po, tawagin niyo na lang akong Mae. Kwento to tungkol sa ESL company na pinapasukan ko dito sa Quezon City. Noong 2015, fresh grad pa lang kami ng mga best friend ko, sina Sarah at Ina. Kasama ko silang nag-apply dito sa company. Dahil bago pa nga, hindi pa kami masyadong biyasa sa mga daily tasks namin, kaya madalas kami mag-overtime. Ang pasok namin, from 2 p.m. hanggang 11 p.m. Tapos sa floor, ang system ay kapag wala ng tao sa area, pinapatay na ang ilaw. Malawak yung floor namin, kaya madaling malaman kung saang area pa may tao or nag-overtime din. Pero one time, kaming tatlo na lang yung natitira sa floor. So nagumpuhan lang kami sa station ni Ina dahil siya na lang yung hinihintay naming matapos. Inabot na kami ng almost 30 minutes noon, kaya sa aming area na lang yung may ilaw. Narinig ko may nagtatype. Malapit sa amin, so inisip ko na may kasama pa kami nag-overtime noon. Pero pinatay na lang siguro yung ilaw sa area. Kasi pwede namang makapag-type wala sa liwanag ng computer monitor. Ganun kasing ginagawa ng iba para after mag-off ng computer, alis na, hindi na niya papatayin yung ilaw. So pinuntahan na kami ni Kuya Guard. Si Kuya Guard, hindi ko talaga alam yung totoong pangalan niya. For 4 years, Kuya Guard lang talaga yung tawag namin sa kanya hanggang sa nailipat na lang siya ng ibang site. Pinuntahan niya kami kasi nakita niya kami sa CCTV at chinek kung may problema ba kami nun kasi nga ang tagal na namin nandun. Sabi ni Inan, malapit na siyang matapos, so umalis na rin si Kuya Guard. Maya-maya, narinig ko na naman yung nagtatype. So sabi ko, tingnan ko nga kung sino yun. Hindi ako matatakot eh. Nung time na yun, hindi pa pumapasok sa akin yung takot. Kaya kahit madilim, lumapit ako kung saan galing yung naririnig kong nagtatype. Sa bandang sulok ko yun, tapat ng bintana, kaya sa bintana pa lang, kita ko na yung reflection ko kasi yung liwanag sa area namin, naabot doon. Sinilip ko sa bintana kung may liwanag sa mga station kasi makikita agad yun, magra-reflect. Station kasi ang tawag namin sa mga cubicle ng mga teacher. Mataas yung divider nun, mga less than 6 feet, tapos 2 di pa yung lawak sa loob. Tapos meron lang mga isang di pa sa gilid na open, kaya talaga, you have your privacy, hindi ka maghiyang mag-iigaw. Pagtingin ko sa bintana, wala namang ilaw sa mga station na nandun. Kaya yung mahabang aisle na yun, pinuntahan ko, nilakad ko, para i-check isa-isa, at tingnan yung mga station kasi nandun talaga yung tunog. Kung sa horror movie, ako talaga yung unang mamamatay na eh. Nung malapit na ako dun sa station na may nagtatype, biglang tumigil. Sumili pa ako sa station na yun pero wala naman akong naramdamang gumagalaw. Wala rin akong dalang cellphone para ilawan man lang pero dahil nakapag-adjust na yung mata ko sa dilim,
Naaaninag ko na yung lugar. Wala talaga. So umalis ako, dahan-dahan, kasi ayokong tumakbo. Gusto ko, chill lang, pero kinikilabutan na ako nun. Sa lubong ko si Sarah, sabi niya, ano? Sabi ko, wala, hindi ko naman nakita. Tapos, hindi na namin pinag-usapan yun. Ayoko rin kasing matakot. Yun yung unang weird thing na na-experience ko. Pero ilang beses kong na-experience yung ganun na may nagtatype pero wala namang tao sa station. Hinahayaan ko na lang yung mga ganun. Then, after ilang months, kumakain kami sa pantry nun, next door lang sa floor namin. Naikwento ni Ate Michelle. Si Ate Michelle, yung isa sa pinakamatagal na sa company na friend ng bayan. So, nakwento niya yung nangyari mga 1 week ago na nun. Sobrang hina pa ng pagkakakwento niya, kaya halos itikit ko na yung tenga ko sa bibig niya. Ayaw daw kasi ng admin kumalat yung kwento kasi nonsense lang daw. Pero gusto namin yung nonsense. Si Kuya Guard daw kasi, nasa lobby nun, nakikinig sa maliit niyang radyo. Mga pasado 3 a.m. na nun. Yung CCTV monitor, nasa gilid lang ng desk niya. Bigla daw, nagkaroon ng static sound yung radyo niya. So inayos niya tapos napatingin lang siya sa CCTV monitor niya. Nagulat siya kasi nakita niya may lalaki nakaputi na dumaan sa harapan niya. Eh wala namang dumaan sa harapan niya nung time na yun. Mabagal lang daw maglakad tapos papunta dun sa IT room. Eh yung IT room, katabi nun yung pinto papasok din sa floor namin. Sirado lahat ng pinto dun at walang kailaw-ilaw. So, ang ginawa niya, tumayo siya, tapos tiningnan kung saan pumunta yung lalaki nakita niya sa CCTV, pero wala siyang nakita doon. Tapos, sinabi niya yon sa admin para ipacheck sana, baka namamalikmata lang siya. Ito lang, hindi ko lang alam kung nakita ba ng admin yun, pero ang sabi, wag na daw pag-usapan. Pero alam halos lahat ang nasa floor. Yung lalaki nakaputing t-shirt na yun, ilang beses na yun nagpapakita sa floor. Ang tawag nga nila, si Kuya John. Kasi, di ba, may Junjun, eh mukhang binata yun. So, si Kuya John. Actually, nakita ko na rin siya. Pero later na. Next na naikwento sa akin, itong si Ate Michelle mismo. It was during pandemic noon, mga 2020. Para makapag-operate pa rin yung company namin, merong mga teachers na parang tumira sa office namin. So, yung ibang stations, ginawang sleeping quarters. Naghahango ng sinampay nun si Ate Michelle kasi ginawang sampayan yung malapit sa IT room. Katapat niya yung mahabang hallway papuntang training room namin na nung time na yon ginawa mo ng sleeping area. Katabi nun yung clinic at yung admin office. So, busy-busyan siya tapos nakita niya may lalaking nakaputing t-shirt na naglalakad sa hallway papuntang training room. Isang ilaw lang yung nakabukas nun pero maliwanag pa rin. Nagtaka siya kasi 8 p.m. na yun at bihira lang pumunta yung mga Korean managers namin sa office. Kapag may super importante lang talaga na kailangan gawin, pupunta sila pero saglit lang sila at madalas umaga sila pumupunta. Kaya pinuntahan ni Ate Michelle yung guard namin sa lobby, si Kuya Larry na nun. Kung may taga-admin ba dumating, ganyan. Wala naman daw. Sabi ni Ate Michelle, nakita daw niya kasi na parang si Sir Jong yung nasa admin kanina. So, chinek ni Kuya Larry pero wala talagang tao sa loob ng admin. Itong kwento na to, hindi ko pa ito alam noon. Sinabi lang sa akin after kong sabihin yung experience ko. This 2025 lang yon, tanghali, mga 1 p.m. Nasa pantry ako para maghugas ng tumbler ko at kumuha ng tubig. Nandun si Ate Sally, yung nagtitinda ng food, kausap yung kumari niya, si Kuya Romel, tapos may dalawang teachers na tahimik na kumakain sa gilid. It's an ordinary day lang talaga. Yung water dispenser nasa gilid ng training room. Nakabukas yung pinto ng training room na sapat lang makadaan yung tao. Walang ilaw yung loob pero hindi ganun kadilim kasi umaga at may ilaw galing sa hallway na admin. Bukas din yung pinto ng hallway. So nandun ako sa water dispenser. Napalingon ako nang makita kong may pumasok na lalaking naka-t-shirt na puti mula dun sa hallway. Diretso lang yung tingin niya papunta sa harapan ng training room. Mababa lang siya, payat at maputi. Yung buhok niya, maitim at baksak na parang yung usual Korean look. Nakaitim din siyang slacks. Then may pumasok na isang teacher din at ngumiti sa akin. Papunta naman siya sa pantry. Galing siyang sleeping quarter nila dun sa bandang IT room.
Doon pa lang, alam ko nang wala siyang nakitang tao sa loob ng training room. Dahil lilingon yun, kapag may tao, liban na lang ako nakatapat talaga. So, wala siyang nakita sa loob. Paglagpas niya, ako naman yung pumasok sa loob ng training room. Pero wala talagang tao. Kaya umalis na lang ako, tapos hindi ko na siya pinansin. Ikwento ko lang siya nung kinagabihan, nung nagkausap kami ni Ate Michelle at sabi nga niya na nakita ko daw si Kuya John. Si Kuya John, siya yung madalas pinagbibintangan nilang humahawak ng paa sa clinic namin. O kaya nanghihila ng kumot. Kaya kapag may pinagpapahinga dun sa clinic namin na masama pakiramdam, palagi may bantay, lalo na kapag umaalis yung nurse. Nainis kasi yung mga nasa admin kapag may biglang sumisigaw, tumitili, kasi malapit nga lang sa room nila. Si Kuya John din yung pinagbibintangan kapag may biglang tumatawag sa IP phone o yung sa telepono namin. Bawat station kasi merong IP phone. Na-experience ko rin yun na may tumatawag sa telepono ko 2 beses. Hindi ko sinagot. Wala naman kasing sinabi sa training namin nun kung anong gagawin kapag may tumawag sa IP phone namin o kung anong sasabihin. Kaya inayaan ko lang. Hindi ko rin sinabi sa supervisor ko. Wala naman nagreklamo na hindi ko sinagot kaya dead man lang. Nalaman ko na ganun din pala yung experience ng ilang mga teachers. Yung iba, sinasabi sa supervisor pero ninonote lang nila yung caller number tapos wala na. Yung iba naman, hinahanap talaga nila yung registered number. Kasi yung mga IP phone lang na nasa floor ang pwedeng makatawag sa IP phone din namin at yung sa admin. Pero walang ganong number kahit yung IT boys namin nagtataka kung paano may nakatawag. Dahil walang makasagot, walang makapag-explain, si Kuya John na lang ang may sala. One time, yung supervisor sa morning shift, may tumawag sa IP phone niya. Hindi niya masagot dahil nasa video class siya nun. Inisip niya na baka bagong hire lang na teacher at hindi alam ang gagawin kaya tumawag sa IP phone niya pero it's so unusual sa company namin ang ganun. At wala namang gumagawa nun sa mga supervisor namin. So after ng klase niya, tinignan yung tumawag na number, pinahanap sa IT, nung nalaman, pinatawag si teacher. Kinakausap nun yung teacher na nakastation sa number na yon. Pero sinabi ng teacher na wala siya nung time na yun dahil kumakain siya sa pantry. Hindi rin niya alam yung IP phone number ng supervisor kasi wala nga gumagawa nun na tatawagan yung supervisor through IP phone. Habang kinakausap pa yung teacher, nag-ring ulit yung IP phone ng supervisor. Same number. Natulala lang daw sila pati yung ibang supervisor nakalapit lang. Nakatingin lang daw sa nagri-ring na telepono at nung may pumunta dun sa station kung saan galing yung number, wala naman doon tumatawag pero nagre-ring pa rin yung IP phone ni supervisor. Wala ring nakaregister na may tinawagan yung station na yun na number ng supervisor namin. Nung na-realize nila parang kakaiba na to hinayaan na lang nila. Dinecline na lang yung call ng supervisor namin. Meron din kaming Junjun sa office dati. Kwento lang sa akin to. Feeling ko, mas nakakatakot yung experience nila. Nung bago pa lang daw yung office namin, ilan pa lang yung mga teacher. Meron silang nakikitang batang lalaki na nakaputi. One time, nasalubong daw ng isang matandang teacher sa CR ng babae yung bata. Paglagpas sa kanya, nilingon niya para tanungin sana kung sino yung nanay niya pero nawala daw bigla. Nalaman niya na noong time na yon na wala namang nagdala ng bata sa office. Tapos minsan, may isang teacher na nakakita ng may batang nakaupo sa isang station. So, hinayaan lang niya kasi baka doon lang pinaupo ng nanay niya para hindi magulo sa klase. Nung nilingon niya ulit, nawala yung bata. Then, isang beses, may teacher na biglang sumigaw na malakas at naibato yung keyboard. Sa mga station kasi, madalas yung mga teacher naglalagay ng salamin sa harapang wall nila, bandang gilid, para makikita nila yung mga dadaan. Para talaga yun sa mga supervisor or admin staff. Para madali nilang ma-minimize yung screen ng computer nila kapag nanonood sila ng YouTube o ng movies, ganyan. Para siyang side mirror. Ganyan. So, yung teacher na yun, gumagawa ng report niya tapos napatingin siya sa salamin. Pero wala siyang nakita, pero feeling niya merong nakatingin sa kanya. Tapos nang pagtingin niya ulit sa salamin,
Ayun, may nakita siyang mukha ng batang lalaki sa salamin. Nasa gilid niya nakatayo na ang puti-puti daw ng mukha. Sa gulat niya, naibato niya yung keyboard niya sa salamin tapos nag-iiyak na daw kasi sa sobrang takot. So, yun lang yung sa office namin. Itong next na story ko, sa elevator naman ng building na pinapasukan ko. Medyo luma na yung building, nasa more than 40 years na yun ngayon. 32-story building yun. Yung office namin nasa 29th floor. Tapos, merong 3 main elevator doon. One time, pauwi na kami ni Sarah at Ina noon. Nakababa na kami ng ground floor nang ma-realize kong nakalimutan ko yung payong ko sa office. So, tag-ulan na kasi noon. Binalikan ko, hinintay lang ako nila sa lobby ng building. Dahil past 11 PM na yun, wala nang ganong sumasakay ng elevator. Sa gitnang elevator ako sumakay tapos may nakasabay akong isang lalaki na nasa 40s na. Sa 29th floor ako, bababa, tapos siya nasa bandang 20-ish floor din. Tapos, biglang huminto yung elevator namin sa isang floor. Pagbukas, sobrang dilim. As in, wala talagang makikita. Kahit yung ilaw ng elevator namin, walang sinabi. Hindi talaga maaninag kung anong meron sa floor na yun. Basta madilim lang siya. Nagkatinginan kami nung kasabay ko, tapos dali-dali niya pinindot yung button na nasa harap niya para isara yung pinto. Sabi niya na natatawa pa nga sa akin. Nanginginig pa rin ako. Buti hindi ka kinuha, ikaw pa naman yung nasa harapan. Tumawa lang ako, ganyan. Saka lang nag-sink in sa akin yung nangyari nung pababa na ako. Ako na lang kasi ang mag-isa nun. Hindi ko pa naman alam kung anong floor yun. Yung huminto, kung saan bumukas tapos sobrang dilim. Pero naging okay naman nung pababa na ako. Hindi lang talaga ako makahinga ng maayos kasi kinakabahan ako. Then, meron kaming Halloween party sa office noon. Natapos yun past 12 midnight. Sabado na. Tapos sa elevator, punong-puno kami kasi lahat gusto na umuwi. Ang ingay namin sa elev noon. Then, biglang huminto sa isang floor. 14th floor. Pagbukas ng pinto, tumambad sa amin yung plywood. Nakaharang siya sa pinto ng elevator. Nagtilian yung iba kasi nagulat tapos nagtawanan na lang pagkatapos. Pero kung isipin mo, paano hihinto yun doon sa floor na yun kung wala namang pumindot sa amin? At imposibleng may pipindot mula sa floor na yun dahil yung pindutan sa gilid, sa may door, ay matatabunan ng plywood. Ang lapad ng plywood kasi sakop pati taas ng elevator. Hindi mo makikita yung nasa loob ng floor na yun. Tsaka dapat iilaw yung number ng floor na yun dun sa numbered buttons ng elevator namin. Pero wala namang ilaw nun. So, yun lang. Weird lang. Tapos ito na, last na to. Mga 2024 lang ito nangyari. Naunang bumaba si na Sarah at Ina dahil magwi-withdraw pa sila. Tapos ako noon, hindi ko alam kung anong ginagawa ko pero ako na lang yung mag-isang nag-aabang ng elevator. 3 yung elevator pero 2 lang yung nakakarating sa 29th floor kasi yung nasa dulo hanggang 22nd floor lang. Pero nung time na yon, nagbuka siya sa 29th floor. Walang tao. Nagtaka ako nun pero inisip ko na baka inayos na at pwede na siya para sa lahat ng floor ng building. Pasakay na ako nun, biglang nagsara. So umatras ako, tapos maya-maya bumukas ulit. Then nagsara, tapos bumukas. Sabi ko sa guard namin na nasa lobby lang ng office, si Kuya Larry. Kuya Larry, nagmamalfunction ata tong elevator eh. Pero hindi niya ako narinig. Baka mahina lang yung boses ko, kaya sobrang busy niya sa kakapanood ng reels sa cellphone niya. Tinignan ko yung 2 elevator. Matagal pa bago makarating ng 29th floor. Kaya sumakay na ako kasi ang tagal nang nakabukas yung elevator na yun eh. So pinindot ko yung G para sa ground floor. Pero hindi mapindot. Nagsara yung elevator. Nagstay pa ng konti sa floor namin. Tapos biglang namatay ang ilaw. Wala akong makapitan kasi walang handrails yung elev. Kaya nandun lang ako sa gitna. At nakikiramdam sa susunod na mangyayari. Tapos, umandar pataas sa 30th floor. Hanggang dun lang kasi talagang elev kasi parang
Yung sa taas nun ay sa security or sa admin na building ata. Ang tagal nagstay, pero hindi bumukas yung elevator. Kinapa ko yung numbered button na nasa gilid at pumindot lang ako ng kung ano doon. Umilaw. Tapos pinindot ko yung sa ground floor. Nakailang attempt pa ako nun bago ako makuha yung tamang button sa ground floor. Tapos dire-diretso ako pababa. Wala pa rin akong ilaw doon. Tapos pagbukas, hindi mukhang ground floor kasi nasa basement ako. Medyo maliwanag kasi nga parking area ng building yung sa basement part. Tapos merong dalawang guard sa gilid na nakatalikod na biglang nagbulat ng pagbukas ng elevator. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Gumagana pala yan? Sabi nung isa. So hindi ako makapagsalita kasi puwis na puwis ako noon. Basta ganun, siguro sa takot, sa kaba at walang aircon yung elef. Hindi ko na rin alam kung anong isasagot ko. So paglabas ko, tinignan ko yung elevator hanggang sa nagsara siya. Ganyan. Sabi ko, na medyo inihingal pa kasi parang hindi ata ako minantay. Gumagana naman po ata pero parang hindi pa po talaga maayos. Namatay po yung ilaw sabi ko ganyan. Sabi nung isang guard, under maintenance pa yan Matagal pa yan maayos. Kakasimula pa lang kaninang umaga, sumakay ka na agad. So, nagtatawanan na lang kami. Tapos ako, nakagda na lang papuntang ground floor. Tapos pagtingin ko sa elevator, yung nasa dulo, yung sa tatlong elevator na yun, nasa dulo, yung elevator na sinakyan ko mismo, nakabukas lang siya. Tapos merong harang na nakalagay, under maintenance. Talagang grabe yung takot ko nun. So, yun lang ang masasabi, ang may makukwento ko. Hi Mae, maraming salamat sa pagkukwento mo sa amin. At bilib ako kasi malinaw ko magkwento kaya mas ramdam ko yung kwento mo. Ang nakakatakot sa kwento mo yung naging office open secret, yung pagpaparamdam sa inyo gaya nung sa static ng interference sa radio ng Kuya Guard, yung pagtatype ng walang tao, pati na din yung mga tumatawag sa IP phones ninyo. Interesting na may universal June experiences sa mga call center cultures, This is one of the more modern urban legends natin. Kung saan ito nagmula ay hindi ko rin alam. Kaya gusto ko rin tanungan ng mga campers, kayo ba, meron ba kayong mga kwentong June or kwentong call center? Comment na po kayo and aabangan namin yung mga kwento ninyo. We have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Campfire Stories. Sa isang call center sa Pasay, may katulad na karanasan din ang story sender natin na si Bea. Ano ang nangyari sa opisina nila habang nagtatrabaho siya? Pakinggan natin. Hello po, Campmaster. Matagal na po akong listener at itago nyo na lang po ako sa pangalan na Bea. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay noong team leader pa ako sa isang call center sa Pasay. Para magkaroon po kayo ng idea sa itsura ng operations, hindi siya yung typical na pahaba ang cubicles. Pabilog po ang setup at kita mo halos lahat ng tao dahil walang harang ang mga cubicles. Napapaligiran din kami ng malalaking bintana kaya kita ang labas at ibang buildings, lalo na kapag maliwanag pa o kaya padilim na. Bilang isang TL, halos araw-araw kailangan mag-OT. Dito po nagsimula ang kwento ko. Isang gabi kailangan mag-overtime dahil end of the month at marami pang reports ang kailangan isend sa client. Unti-unti nang umuwi ang iba dahil hindi kinaya ang pagod hanggang sa dalawa na lang kaming natira ng isa pang TL. Tinapos namin ang iba pang mga reports at tasks na kailangan gawin. Sa sobrang pagod, lumabas muna ako para kumain at makahinga ng preskong hangin. Pagbalik ko, sinabi ng kasama kong TL na uuwi na rin siya dahil hindi na niya kaya.
Ang TL na ito ay kilala dahil siya ay nakakaramdam at nakakakita ng mga hindi natin nakikita. Biniro pa niya ako na umuwi na rin daw ako. Baka may magpakita pa sa akin. Pero dahil marami pa akong kailangan tapusin, sinabi kong tatapusin ko muna ang reports, escalations, QAs, at timesheets ng mga agents ko bago ako umuwi. Dahil mag-isa na lang ako sa buong operations floor, rinig ko ang centralized aircon. Tunog ng keyboard ko habang nagtatype at ang nakakabinging katahimikan ng paligid. Nung malapit na akong matapos, bigla akong nakakita na may tumakbo sa gilid ko. Kitang-kita ko talaga gamit ang sarili kong mga mata. Sa sobrang takot ko, agad akong tumakbo palabas habang dala ang matinding kaba at pakiramdam na baka nasa likod ko lang to. Paglabas ko, agad kong sinabi sa guard na may nakita ako at nagpasama ako pabalik sa loob. Habang naghihintay kami ng facility personnel na sasama sa akin, ikinuwento ng guard na marami talaga nagpapakita sa 6th floor. Fast forward, nung sinamahan ako ng facility personnel para kunin at ayusin mga gamit ko, bigla niya akong tinanong, "Bakit, ma'am? Nagpakita rin ba sa inyo yung nakaputi na tumatakbo?" Nanlamig talaga ako dahil wala naman akong sinabing itsura ng nakita ko. Hindi ko rin kinuwento kung ano mismo ang nakita ko. Ibinahagi pa niya na may mga kasamahan din daw sila sa facility na nakaranas ng ganun. May isa pa raw na habang naglilinis at nagro-roaming ay may nakita umanong nakaupo sa upuan sa harap niya. At hindi na siya ulit pumasok kinabukasan. Pagkatapos ng pangyayaring yon, hindi na talaga ako nagpapagabi sa office. Marami pa po akong kwento tungkol sa parehong workplace at ibang karanasan habang nagja-jogging ako sa mapilapil na daan sa Cavite. Pero sa susunod na lang po ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po. Hi Bea, salamat sa isa pang Junjun story. Hindi ko alam kung Junjun siya talaga. Pero parang naging trope na yung mga batang multo sa call center. Alongside sa mga nagtatype na hindi mo nakikita yung nagtatype ng keyboard, bumubukas na elevator, or yung mga tumatawag sa linya ng telepono. Isa pang matinik sa mga ganyan ay yung nababangungot sa sleeping quarters. Hinihintay ko nga na may magkwento ulit ng ganun. Pero parang wala pa. Hindi ko alam kung anong meron sa call center culture kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong kwento. Siguro dahil gabi, karaniwan ng pasok or 24 hours ang operations nila. Stressful siguro yun sa katawan. Lalo na yung mga schedule na kaya mas nagiging vulnerable sila sa mga paranormal encounters. I don't know. May iba pa kayong mga kwento sa call center experiences nyo? Share nyo na po yan sa amin. Hintayin po namin kayo sa comment section. And nandito na po tayo sa ating favorite segment, which is the Camper Shoutouts. Ayan, magbasa tayo sa Spotify kasi mas maraming nagko-comment din doon na positive. Bias tayo no? Sabi ni Rio 17, much comfortable pag Tagalog the whole narrating of the story. Mas feel and mas masusundan mo yung kwento. Skip mo na pag English na. You see what you did there, Rio 17? Sabi mo, much comfortable kapag Tagalog the whole narrating of the story. The comment itself is a mix of English and Tagalog. So, bakit mo naman i-skip yung episode kapag English? The podcast itself is Tagalog-English. So, pero kanya-kanya yan. Sige, kung yan yung gusto mo.
Copy ko, lucky day. Sabi niya, had to skip the first story kasi nung narinig ko ang episode na ito, hindi ako nakatulog sa dorm ko nang walang kasama. Ang tindi ng takot ko sa episode na yan. He's talking about the True Filipino Horror Stories to Fall Asleep to July 2026 compilation. Yan. Narinig niyo ba si The Archivist? Siya yung ating bagong character sa podcast. So, yun. Kapag hindi niyo ako makakasama, si Archivist will be there for you. Ed, sabi niya, ang intense sa mga stories na imagine talaga while listening. Thank you so much. Murukaul, naghahanap lang ako ng mapapakinggan habang naglalaro ng Euro Truck Simulator 2 aside sa pakikinig ng music habang naglo-long drive. Now, I want to listen to some stories. I already followed. Yan, maraming salamat sa inyo sa pag-follow niyo sa amin. Sana po mag-subscribe din kayo sa YouTube at sa aming Facebook. Perry Cottoner, sabi niya, reported na po ang mga impersonator sa YouTube. Ayun po, natutunan ko na kung paano mag-tag ng mga plagiarism. So, report ko na and hopefully anytime soon, mawawala na yung mga channels na nagpa-plagiarize ng content natin. Hello, campers and campmaster. Meron ako isang magandang balita. Natalo na natin ang ating doppelganger. Thank you for the people who reported. You really keep our campsite safe. And if you ever encounter another doppelganger, let's help our campsite be the safe place for everyone. Got it? Alright. This is the Archivist and I hope you have a good night. Sabi ni Sam, nice episode Campmaster. Naaalala ko tuloy yung batang sumilip noon sa pinto ng bahay namin habang nag-aaral ako noon. Hindi man nakakatakot yung itsura pero lumabas pa din ako. Pumunta ako sa bahay ng tita ko. Baka naman meron talagang bata. Nakakagulat siguro pero hindi naman siguro nakakatakot. Sabi ni Tin Cardona, new listener here, sobrang nag-enjoy ako makinig. Your voice is so relaxing. Plus horror stories, madami ako yung bench listen. And welcome to the campsite din. Roger, sabi niya, solid talagang stories mo, Campmaster. Hoping for longer episodes. Ayan. Yun na nga. Magbigay tayo ng mga compilation every end of the month para tuloy-tuloy yung pakikinig. Sabi ni EJ, listening po while cleaning 3 electric fans. May nakakagaan talaga magtrabaho kung may Philippine Camper Stories episode na pinapakinggan. Anyway, ang lakas laman ng loob na pumasok sa Clark Abandoned Hospital. For sure, that was an unforgettable experience for all involved. Yung batang basa naman na inakalang Santo Niño ay napatawa ako. Para naman kasing coincidence lang talaga. Ingat po palagi, CM, and sa mga campers everywhere. Lalo na sa mga campers dito sa Bacolod or sa Negros. Ayan. Maraming salamat kay EJ, kay Efren. Maraming salamat sa iyo. Sa lagi mong pakikinig at lagi mong pagsuporta sa podcast. Sabi ni, ito siguro, I guess we can offer the last. Sabi ni Raquel Diagro, will share my story soon. Love your podcast. Listening while working at home. Mas gusto ko yung nagnanarrate dito. No hate dun sa isa ha. Mas feel ko lang yung kwento pag ito ang nagnanarrate. Kudos sa team. Maraming salamat. Hindi ko alam kung sino yung isa. Pero maraming salamat sa pag-suporta mo dito sa podcast. Sana po ay i-share nyo din sa mga kasamahan nyo, mga kaibigan nyo, kapamilya nyo na gusto yung gantong klaseng content. At sa lahat ng mga bagong nakikinig, Facebook, YouTube, Spotify, yan. Kung saan nyo man napapakinggan ang ating podcast, hopefully you get a chance to share this with your friends. Please follow, like, comment. Ayan po. Ganyan po kasi yung paraan para makakumita yung show through engagement, through views. Ayan. Kung ano naman po, kung di nyo trip, kahit lagay nyo lang kami sa background. Ayan, para mag-gain kami ng views. Pero maraming salamat po sa mga lahat ng nagko-comment. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo rin pong marinig yung name nyo sa podcast, just leave a comment via YouTube, Facebook, Spotify, or send me a message or DM. The mga mapipiling comments will be featured here. Of course, the more detailed and the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts.
dahil this podcast will stay safe, will remain a safe space for everyone. Hindi namin obligasyon na pilitin kayo makinig, at kung hindi nyo magustuhan ay mag-iiwan kayo ng mga negative thoughts. That's on you. Pero this will always be a safe space for everyone who chooses to stay. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento for our campers that you feel like this is a good job sa pag-produce ng podcast namin today. At na sa pakiramdam nyo na iibasan yung mga pagkainip nyo, pagkapagod nyo, at nagiging kasama namin kayo sa araw-araw na buhay. We would appreciate your good words and your help in maintaining the show. You can send us money support sa PayPal. Sa mga hindi nakakalam kasi nasa ibang bansa ako, so I don't really have GCash account. So PayPal is my next best thing. It's you can search paypal.com. You can search for me, earlm.work@gmail.com. Or pwede rin po kayo mag-subscribe sa aming Patreon page, patreon.com/campfirestoriesph. Doon nyo po makikita yung mga full video before mga podcast namin, yung mga free stuff na rin. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running for free. Yun, wag po kayo mag-skip ng ads. Kung kaya lang. Anyway, panghuli, kung may kwento naman kayo, please send it to me, campfirestoriesph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Maraming salamat po sa pakikinig. Magkita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, at ito ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.